ang pambansang awit ng Pilipinas. Ama na aming Panginoon, sa araw na ito'y natitipon ng iyong mga anak upang saksihan ng isang mahalagang okasyon sa aming mga buhay, ang araw ng pagtatapos. Sa araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo. Ang pagpapala at pagliligtas ay iginawad ninyo po sa amin tuwina. Katunayan, Panginoon, narito po kami at tatanggapin ang diploma ng pagtatapos. Kapiling namin ang aming mga magulang at mga guro na walang sawang sumuporta at tumulong sa aming murang kaisipan. Salamat sa kanila sa pagiging mabisang kaagapay. Hinihiling po namin, Panginoon, na maging mapayapa at ligtas ang aming pagtatapos at basbasan nawa po ninyo ang mahalagang okasyon na ito. Hinihiling din po namin ang iyong mapagpalang pagpapatawad sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Ang lahat po ng aming hiling sa matamis na ngalan ni Jesus. Amen.
nang magtatapos, binabati ko po kayo sa inyong pagsusumikap na maabot ang inyong pinaghirapan. Huwag nating isipin na dito nagtatapos ang ating pinag-aralan. Gawin natin itong simula o stepping stone para mas maabot natin ang ating mas pinakamimithing tagumpay. Bilang kabataan, ito ay panibagong hamon sa atin para harapin ang tunay na hamon ng buhay. Anumang pagsubok ang ating haharapin sa buhay, manalig tayo sa Diyos na ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan hanggang sa tayo ay makapagtapos ng kolehiyo. Alalahanin na ang pera ay kinikita at ginagastos, subalit ang karanasan at karunungan sa pamamagitan ng dedikasyon, pagsisikap at pananalig sa Diyos ang mahalaga at makakapagbigay ng kasiyahan sa inyong buhay na hindi kayang bilhin ng salapi. Sa huli, binabati ko po ang mga magulang dahil sila ang nagsilbing inspirasyon namin upang makapagtapos kami. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Maligayang pagtatapos po sa ating lahat at sa ating mga magulang. Bilang punong guro ng paaralang elementarya ng Talaksan, magalang ko pong inihaharap sa inyo ang mga magsisipagtapos na binubuo ng 32 bata, lalaki at 29 na batang babae na may kabuuang bilang na 61. Pinatutunayan ko pong kasiyasiyan nilang natupad ang mga pangangailangan sa curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa elementarya para sa taong pamparalan 2020 at 2021. Kung kaya magalang ko pong inihiling sa aming taga-Basid Pampurok na si Edelmira G. Reyes na imungkahi sa katuwang ng tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan na si Rowena T. Kiambao at Cecilia E. Valderrama na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, na pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Batay sa pagkapatunay ng inyong punong guro, nakasiyasiya ninyong natupad ang mga pangangailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa kindergarten at elementary para sa taong pampaaralan 2020 hanggang 2021. Kung kaya, magalang ko pong iminumungkahi sa katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan na si Dr. Cecilia E. Valderrama na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, na pagtibayin ang kanilang moving up o pagtatapos. Sa pagpapatunay ng inyong punong guro, nakasiyasiya ninyong natapos ang mga kinakailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa taong pampaaralan 2020-2021 at sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, CESO 5, na kinakatawan ng inyong lingkod, Cecilia E. Valderrama, PhD, katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Maaari na ninyong tanggapin ang inyong katibayan. Pagbati. Pagpapakilala sa mga batang magsisipagtapos. Grade 6 Justice sa pangangalaga ng kanilang gurong tagapayo, Ginoong Edwin A. Espanueva, Alvarez Carl Jamer V, Austria Kirk Andre Z, Bernardino Vermont Jr. C,
Bulos, Roy Alan M. Candelaria, Cian Fricks S. De Leon, John Romel P. Flores, Renz Aaron DG. May Karam. Marquez, Apple S. Mercado, Jimboy V. Mercado, Mark Vincent DG. Nonalyada, Rainier R. Organo, Prince Leonard B. Pangkoga, Mohammad Hussein F. Porponyo, Jimmy. Talusan, Ralph Kevin G. May Karangalan. Balderrama, Justin Paul S. May Karangalan. Porponyo, Jimmy. Talusan, Ralph Kevin G. May Karangalan. Balderrama, Justin Paul S. May Karangalan. Banyano, Sheila May F. De Los Santos, Riley M. May Karangalan. Enriquez, Ana Rose B. May Karangalan. Lansang, Jacqueline M. Malyari, Crystal Ann I. May Karangalan. Mamangon, Lian Jari C. Ote, Cel C. Perez, Adeline Z. May Karangalan. Piadoso, Rian Ashley Q. Porponyo, Iris Pearl. Kilang, Cassandra Luis R. Ramos, Shafia D. May Karangalan. Tangkangko, Julia Cassandra S.P. May Karangalan. Victoria Clyde Misha M. Grade 6 Freedom. Sa pangangalaga ng kanilang gurong tagapayo, Ginang Maribel R. Garcia. Casillas San Christian G. Cordial Mark Kerwin M. Disonclo John Ray C. Galvez J.D. C. Galvez Jeric D.G. Puño Ivan Francis M. Lopez Joshua B. Lopez B.J. R. Malyari John Mike A. Matic Gio D.C. Matic Justin Paulo S. Paltao Ralph Ian J. Paular John Lawrence D. Santos Cyrus Jean N. Tuwal Van Albert C. Año Julian S. Balanay Jessica May F. Balintona Laika Altea S. May Karangalan. Borja Joanna Marie D. Flores Stephanie Nicole N. Lavelia Rodeline U. Mangubat Angel Mary S.
may karangalan. Maron Daniel Princess A. Matic Sheila May B. Osho Trixie Ann N. Quilpio Sofia Jaira R. Reyes Jenica C. Reyes Chanel A. Sebastian Joyce Ann P. Valdecantos Lara May I. May karangalan. At Valienta Saint Judine Ann. Malugod na pagbati sa inyong matagumpay na pagtatapos ngayong taong panuruan 2020-2021. Ang bawat kabanata ng pagtatapos ng isang mag-aaral ay hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban ng buhay. Kakaiba man ang estilo ng pagtatapos sa taong ito. Virtual na seremonya dahil sa hamon ng COVID-19 pandemic. Ang mahalaga ay nabagtas ng mga mag-aaral, guro, magulang, at lahat ng opisyales ng kagawaran ng edukasyon ang bako-bakong daan dulot ng pandaigdigang pandemya. Hindi naging balakid ang pandemya ito sa pag-abot ng kalidad na edukasyon ng bawat kabataan. Mahirap man ang pinagdaanang proseso. Mula sa tradisyonal na face-to-face classes ay naging blended o distance learning ang sistema ng naging pag-aaral sa bansa upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pasasalamat sa ating mga magulang dahil sa pagsuong nila sa panganib ng COVID-19, sa pagkuha at pagsoli ng modules upang maitawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pasasalamat din sa ating mga guro sa pagpapanday at paghahasa ng kaalaman at kakayahan ng ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng modules at virtual approaches. Pasasalamat din sa kagawaran ng edukasyon sa pagpapadali ng kurikulum. Mula sa curriculum guide ay pumili ng Most Essential Learning Competencies o MILCs na siyang ginamit na giya sa proseso ng pagkatuto at pag-aaral. Pasasalamat din sa inyo mga nagsipagtapos sa inyong pagpupunyagi at sa pag-aaral upang kayo ay magiging instrumento sa paghahanda sa pagpapaunlad ng kinabukasan ng lipunang inyong ginagalawan. Higit sa lahat, pasasalamat din sa dakilang lumikha sa paggabay at pag-ingat sa ating lahat. Sapagkat ang bawat isa ay nagpamalas at nagpadama ng kabayanihan sa larangan ng edukasyon, ay naabot natin ang tunguhin ng DepEd na lalong pinatatag na kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Muli, ang aking pagbati sa mga nagsipagtapos. Pagpalain tayong lahat ng buong may kapal. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes,
The teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history, when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still managed to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you.
Carlos B. Enriquez, may karangalan. Rance Aaron D.G. Flores, may karangalan. Cristel Ann I. Malyari, may karangalan. Angel Mary S. Mangubat, may karangalan. Adeline Jade Z. Perez, may karangalan. Shapia D. Ramos, may karangalan. Ralph Kevin G. Talusan, may karangalan. Julia Cassandra S.P. Tangkampo, may karangalan. Lara May I. Baldicantos, may karangalan. Justin Paul S. Baldirama, may karangalan. Isang karangalan na ako ay maatasang ipakilala sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita para sa online moving up ng mga batang magsisipagtapos sa ika-6 na baitang para sa taong pampanuruan 2020-2021. Alam kong ito ay isang hamon, ngunit tuwing aking naiisip ang kanyang pagsusumikap upang marating ang kanyang kinaroroonan ngayon, ako ay lubos na natutuwa na ipakilala siya sa inyong lahat ngayong araw na ito. Siya ay isang buhay na inspirasyon para sa lahat ng mga mag-aaral. Kung ating babalikan ang mga pamamaraan upang maging matagumpay ang isang tao, dalawang magkaibang dahilan ang pumapasok sa aking isipan. Bukod sa tiyaga at pagiging simple, ito ay ang pagkakaroon ng determinasyon upang makamit ng isang bagay at ang pagpayag o pagtanggap na harapin ang hamon ng buhay. Ang ating panauhing tagapagsalita ngayon ay isang living idiom na itinuturing ng kanyang pamilya. Hindi nakapagtataka na siya ngayon ay itinuturing na public servant sa local government ng Doña Remedios Trinidad dahil sa kanyang abilidad na humarap sa mga mamamayan ng DRT sa pamumuno ni Mayora Marita Flores. Kahanga-hangang abilidad ang kanyang ipinamalas nang siya ay nag-umpisang magtrabaho kay RTF. At dahil sa kanyang pagsusumikap at pagsisilbi ng tapat, siya ay pinagkatiwalaang pamahalaan ang isa sa malaking negosyo ni Mayora Flores, ang Caribbean Water Park Resort, kung saan siya ang manager dito. Kung ako ang inyong tatanungin tungkol sa kanya, hindi na tayo dapat magtaka o magulat pa sa kanyang pagkatao. Narating niya ang kanyang kinaroroon ng tagumpay dahil sa mga aral na ipinunla sa kaniya noong siya ay nag-aaral pa lang. Siya ay graduate ng Information Technology sa Philippine Electronic Computer Institute noong taong 2000. Pagkatapos niyang magtapos ng kolehiyo, pansamantala siyang pumasok bilang volunteer sa iba't ibang paaralan dito sa ating distrito bilang secretary, computer teacher at dance trainer. Dahil sa kanyang pagiging aktibo sa kanyang paaralang pinagtapusan noong siya ay nasa sekundarya, siya ay ginawaran ng Silent Giver Award, kung saan siya ay may mga scholar dito at nagpapaabot ng tulong pinansyal nang hindi na inilalantad ang kanyang pangalan sa publiko. Sa ngayon, siya ay nananatiling aktibo sa mga proyekto na inilulunsad sa kanilang nasasakupan sa DRT. Upang lubos na makilala ang taong aking tinutukoy, siya ay 42 years old, bunso sa 4 na magkakapatid, anak ni na Jose Principio Madrid at Vicky Abayari Madrid. Ipinapakilala ko po sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita, walang iba kung hindi si Ginoong Jonathan Abayari Madrid. Sa lahat
na ngayon nakatunghay sa kanilang gadgets, sa ama ng bayan ng San Rafael, Mayor Cipriano Biolago, Vice Mayor Veneracion, sa ating mahal na District Supervisor, Kapitan ng Barangay ng Talaksan, sa ating punong guro, sa mga kaibigan, mga mag-aaral, at mga magulang na biglang naging guro sa loob ng isang taon, mga tunay na guro ng sintang paaralan, magandang araw po. Isang napakalaking karangalan ang maging bahagi ng pagtatapos na ito. Sabi ko nga kay Ma'am Presi nung tawagan ako, bakit ako? Ano ang maibibigay kong tamang pananalita? Di pa naman ako ganun kaasenso. Pero dahil talagang mahal ko ang paaralan, baka nga sakali na ako ay makatulong. Sabi nila, magbigay daw ako ng inspirasyon sa pamamagitan ng aking karanasan. Diyan, punong-puno ako. Batid ng lahat na nagsimula ang aking kabataan sa napakaraming pagsubok at kahirapan. Kahit nga ano, pinasok ko noon basta legal. Pagkakaroon ng identity crisis, di pagtanggap ng marami sa pinili kong kasarian, pero mind you, marunong itong manindigan sa tama at mali. Alam nyo mga mahal na magulang, nagturo ako ng sayaw dati sa paaralan ng Barangay Marongkillo at binigyan ako ng pagkakataon makapagturo ng computer class na siyang nagsimula upang maibahagi ko ang aking kaalaman sa mga batang mag-aaral, pati nga pagtuturo ng skirting, pagkanta, pagtula, pati yata pagdadrama dahil mahal ko talaga ang paaralan at mga bata. Tapos, si Ma'am Marites na dating punong guro dito sa Talaksan ay isinama niya ako. Ginawa niya akong container. Sa umaga, bitbit ko na ang mga paninda. Para makamura kami, doon kami kumukuha sa direct agent sa Marongkillo. Piso kasi noon ang pagkuha sa kantin mula sa private na tao, kaya kailangan panindigan kahit mahirap. Napagtagumpayan na namin yun, nakabayad ng mga utang at nakatayo sa gastusin ng paaralan. Parang kalahati ng aking buhay ay nalaan talaga sa paaralan. Sabi ng isang aking kaibigan, dapat ko namang isipin ng aking sarili dahil sa panahon na yun, paalis na rin si Ma'am Tess, papuntang Canada. May pagkakataong pumapasok ako sa aking bagong trabaho, ngunit mahal ko ang pagtuturo at ang paaralan. Kaya nagdadalawang isip ako kung mananatili ako. Ang pagkakataon kung saan alam ko sa aking sarili na kahit paano mababago ang aking buhay. Sabi ko sa aking sarili, susubukan ko lang at kung di ako magiging masaya, babalik ako sa paaralan. Ang pagkakataong sinasabi ko ang lalong nagpatingkad sa aking pagkatao. Naghasa at nagpakita ng aking panibagong mundo. Kapag dating ng panibagong pagsubok sa buhay, ay ang pagkawala ng aking ama at nakatatandang kapatid. Naging matatag ako dahil alam ko na may trabaho ako na mas maayos at makapagbibigay ng luwag sa aking mga kapatid, mga pamangkin at ina na sa ngayon ay tumatayong abogado, ama, kapatid na mga taong sa akin ay nakaasa. Mga mahal na mag-aaral, hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ninyo ang pangarap. Bagkus, ito ay inyong gamitin upang maging inspirasyon upang maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Na ngayon ay nagtapos, huwag matakot sumubok, maging matapang, pero laging isaalang-alang ang tama at mali. Maging mapagmahal, mapagbigay at huwag maging mapagmataas sa mga bagay na ating nakakamit. Matutong lumingon sa pinanggalingan, kaya heto ako ngayon. Bumabalik at nagpapasalamat. Higit sa lahat, magkaroon ng takot sa ating Panginoon dahil siya lang nakakaalam ng ating bukas. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating butihin, School District Supervisor, Mrs. Eda Remira G. Reyes. Sa aming masipag ng Pangulong Guro, Mr. Michael I. Galvez. Ating ginagalang na guest speaker, Mr. Jeffrey B. Valiente. Mga guro, mga magulang, at kapwa ko mag-aaral. Magandang araw po. Lubos po akong nagagalak na kayo ang anyayahan upang masaksihan aming online moving up exercises. Sa araw na ito,
Wala pong mapaglagan ang aming kasiyahan. Naisipin na pagtapusan namin unang yugto ng aming pag-aaral mula sa aming mumunting isipan. Kung kaya't, sa ngalan po ng kindergarten, Class 2020-2021, malugod po namin kayong tinatanggap na makiisa, masaksihan ang aming moving up exercises. Maraming salamat po. Aurelio Jacob Andrew H. Austria Gianlouis N. Austria Rio Raven A. Balvanero MC Geyser C. Corpus Janly B. Rivera Troy Andrew DC. Parma Brian Z. Consoles Axel Christopher. Santos Chris J. R. Tandoy Rap Silvestre R. Valderrama Janjasrik S. Valderrama Mike Chester M. Valeroso Ralph Clarence S. Iscara Matt Gabriel N. Asibar Altea Elaine B. Austria Pibilay S. Valentona Atasca S. Relo Romarin B. Rodrigo Landy Cabrina A. Maglaco Macy Colleen B. Mariani Ella A. Dolores Bailey S. Nunez Valeria Yumi O. Placido Rain Frances B. Santos Chris J. R. Sebastian Audrey Vela I. Avarius Aaron L. Cruz Gabriel Y. Tito Edmund Clarence D. Desperid Simon C. Lawrence Luke Zachary I. Igaya Jared L. Maron Prince Chloe A. Mercado Jomer B. Kilang Matt Joshua O. Rason Rapper Gabe T. Samaniego Lansper A. Son
Gov.A, Sok Juni, Villegas Charles B, Anonyebo Farah Jane B, Austria Sarah May V, Austria Shaina May B, Bacolando Marvelin V, Cabarles Arian Joy V, Ogyal Yogi Lawrence Roland P, Gaboso Mary Bernadette P, Modero Melissa Beth P, Pagudsan Chloe Alex DC, Santiago Casey Per T, Vizcara Cheska Luis I, Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga punong guro, mga guro ng bawat paaralan, mga mag-aaral, mga magulang at mga mahal kong kababayan. Magiliw at malugod kong binabati ang ating mga kabataang mag-aaral sa pag-akyat sa mas mataas na antas ng pag-aaral o ang tinatawag nating moving up ceremony at sa kanilang pagtatapos sa baitang 12 ngayong buwan ng Hulyo para sa taong pamparalan 2020-2021. Lalong-lalo na sa mga mag-aaral na may karangalang banggit dahil sa taglay nilang husay at talino na pinamalas sa kanilang pag-aaral. Congratulations po sa inyo. Ang lahat ng ito ay bunga ng inyong pagsisikap, pagpupuyat, pagsusunog ng kilay, mapag-aralan lamang ng inyong mga aralin at maipasa din naman ang inyong mga pagsusulit. Kaya maipagmamalaki ninyo ang tagumpay na ito, lalo na inyong mga magulang na walang sidlan ang kagalakan at kasiyahan. Ito pong lahat ay ating nakantam sa kabila ng pandemyang ating patuloy na kinakaharap. Higit na matamis at masaya ang tagumpay na ito. Ako ay naniniwala na ang ating problema sa COVID-19 ay pansamantala lamang at darating na ang malapit na panahon na ito ay magiging bahagi na lamang ng kasaysayan. Sa patuloy na pagdating ng mga bakuna at babakunahan sa ating vaccination site, magkakaroon na po tayo ng population protection laban sa virus na ito. Kung magkagayon ay mababalik na rin sa normal ang ating pamumuhay at kasunod nito ay ang pagsigla ng ating ekonomiya. Ibig ko lamang itagubilin at ipaalala na hindi dito natatapos ang mga hamon ng buhay, lalong-lalo na sa pagtahak na higit pang mataas na karunungan. Hiling ko na patuloy ninyong linangin ang inyong mga kaisipan patungo sa tagumpay na pinakamimithi. Huwag panghinaan ng loob sa sandali ng kabiguan, bagkus maging hamon ito upang makamtam ang pinapangarap na magandang kinabukasan. Ibig ko rin pong ibahagi sa inyo kung ano ba ang programa ng Pamahalaang Bayan ng San Rafael pagdating sa edukasyon. Naririyan ang scholar ng bayan na halos inaabot na sa 1,000 ang mga benepisyaryo. Dati-rati, isang semestre ay nakakatanggap ang bawat scholar ng 2,500. Ngunit ngayon,
ang natatanggap ng bawat scholar ay 4,000 na. Para din po sa kalaman ng lahat, itatayo na po dito sa ating bayan ang Bulacan State University, San Rafael Campus along Bypass Road sa Barangay Maginao. Sa katunayan nga, tapos na ang site development nito at tapos na din po ang nakatayong Police Community Precinct sa loob ng compound nito para sa proteksyon at seguridad ng mga mag-aaral at ng matatayong komunidad dito. 1.5 hektarya po ang laki nito kung saan iba't ibang kurso ng edukasyon ang pwede ninyong kunin. Hindi na po natin kailangan pag-aralin ang ating mga anak sa Maynila o sa malalayong lugar. Kapitbahay na lang natin ang DSU. At katabi naman po nito ay itatayo naman ang Carlos F. Gonzales National High School Extension Campus kung saan junior at senior high naman andoon ay mag-aaral. At sa parte naman po ng inyong punong bayan at ng pangalawang punong bayan, kasama ang lahat ng bumubuo ng Sangguniang Bayan at lokal na pamahalaang bayan ng San Rafael, kami po ay patuloy na sumusuporta sa pagpapalawig, pagpapaigting ng mga programang pang-edukasyon na makatutulong sa ating mga mag-aaral at sa paaralan. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw po sa kanilang lahat. Karangalan po ng inyong lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando. Nabatiin kayo sa natatanging araw ng pagtatapos ng ating mga mag-aaral na Bulakenyo sa taong pamparalan 2020 to 2021. Kasabay ng ating pagharap sa isang matinding krisis pangkalusugan dahil sa pandemya, patuloy na nagsikap ang ating mga mag-aaral na linangin ang kanilang mga kaalaman at kakayahan para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Alam ko po na hindi naging madali ang adjustment sa distance learning. Subalit, dahil sa ating pagkakaisa at pagpapahalaga sa edukasyon, narito tayo sa araw na ito na kilalanin ang pagpupunyagi at katatagan ng ating mga mag-aaral. Ang pagdiriwang na ito ay tanda po ng kanilang kahandaan na harapin ang mga bagong pagsubok sa kanilang buhay. Ang bawat lansangan po ay may dulo, subalit hindi ito nangangahulugan na tapos na ang paglalakbay. Bagkus panahon na para tahakin naman ang isang panibagong landas. Mga mahal kong magsisipagtapos, ipagdiwang nyo ang tagumpay na ito ng may pananabik sa mga susunod pang yugto ng inyong buhay. Bit-bit ang mga aral at karanasan mula sa inyong paralan. Lumakad kayo sa lansangan ng inyong pangarap. Pasalamatan niyo po ang mga taong kasama niyong nagsakripisyo at sumuporta sa inyong edukasyon. Sa ating mga magulang naman, maraming salamat po sa inyong pagpapagal para may ipantustos sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral o ng inyong mga anak. Kulang ang salita para parangalan ng inyong pagmamahal at siyempre, higit sa lahat ang malasakit. Sa kabila ng matitinding hamon ay sinikap niyong itaguyod ang edukasyon ng inyong mga anak. Ang araw pong ito ay tagumpay ninyo, mga magulang. Binabati ko rin at pinasasalamatan, of course, ang ating mga guro, ang pamunuan ng paaralan at mga non-teaching personnel na gumabay at tumubog sa ating mga kabataan para maging mahusay, mabuti at mapanagutang mamamayan ng ating lipunan. Sobrang saya po ang nararamdaman ko dahil alam ko po na ang mga kabataang Bulakenyo ay mga maasahang tagapagmana ng ating sambayanan. Mula sa mga magsisipagtapos
Ngayon ay hihintayin ko ang mga susunod na mamumuno sa ating lalawigan at sa ating bansa. Sa pagtatapos po ay nais kong mag-iwan ng 3 mahalagang pangaral o paalala sa ating mga mag-aaral na magsisipagtapos mula na rin sa aking mga sariling karanasan. Una po, lagi niyong tandaan at tatandaan na hindi kayo nag-iisa. Hindi magiging madali ang mga susunod ninyong paglalakbay, pero hindi ninyo dapat ito harapin ng mag-isa. Laging nariyan ang inyong mga magulang at mga kapamilya, ang inyong mga kaibigan, siyempre, at ang ibang mga mahal sa buhay para po pagaanin ang inyong mga dalahin. Narito rin ang pamahalaang panlalawigan para maging sandigan po ninyo sa lahat ng mga hamon sa panahon o sa darating na panahon. Success is so much sweeter once it is shared with our loved ones. Yan po ang tandaan nyo. Napatunayan ko po ito ng paulit-ulit na sa aking buhay. Wala po ako ngayon. Wala po ako ngayon kung hindi dahil sa mga taong sumuporta, nagtiwala at nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Lagi kayong kumuha ng inspirasyon, lakas at patnubay sa mga tao po sa inyong paligid. Pangalawa, ang buhay po ay hindi isang karera. Tandaan niyo po, walang deadline ng ating mga pangarap. Tayo po ay may kanya-kanyang tinatahak na kalsada. Darating ang mga sandali na tayo ay, madarapa at mapapagod. Pwede naman po tayo magpahinga. Pero hindi tayo dapat sumurrender o sumuko. Ang ikatlo po at ang pinakamahalaga sa lahat ay ialay nyo ang lahat sa ating Panginoon Diyos o dakilang lumikha. Ang lahat ng ating karunungan at kalakasan ay nagmumula po sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya ang bawat tagumpay at kasiyahan sapagkat wala po tayong mararating kung wala siya sa ating buhay. Mga mahal kong Bulakenyo na magsisipagtapos, congratulations po sa inyo lahat. Pagpalain ka at ingatan kayo ng poong may kapal. Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay taos-pusong bumabati sa mga mag-aaral na nagtapos ng elementara sa ating paaralan. Ako ay nagagalak kung sa kabila ng pandemyang kinakaharap ng ating barangay at ng buong mundo ay hindi naging hinlag ito sa kanilang pag-aaral. Pinasasalamatan ko din po ang mga guro na hindi nagsasawang gumagabay sa ating mga mag-aaral. Sa kabila ng pandemyang ating nilalabanan, at higit sa lahat, ang mga magulang na gumagabay at tumututok sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Muli po ay panatilihin natin ang pag-iingat at pagsunod sa patakaran ng gobyerno. Labanan po natin ang COVID-19 upang maibalik na sa normal ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Muli po, isang magandang araw sa ating lahat. Palain nawa tayo po may kapal. Maraming salamat po.
ating kalihim ng kagawaran, Lenore M. Briones, Regional Director, May B. Eklar, PhD, CESO 5, Schools Division Superintendent, Senya G. Mostoles, EDD, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendent, Cecilia E. Valderrama, PhD. Sa aming ina ng distrito at Dagamasid, Pampurok, Ginang Edelmira G. Reyes. Sa ama ng lalawigan ng Bulacan, ginagalang Daniel S. Fernando. Sa ating butihing punong bayan, ginagalang Cipriano D. Biolago Jr. Sa kinatawa ng 3 distrito, ginagalang Lorna C. Silverio. Sa ating punong barangay, ginagalang Ronald I. Talusan. Sa aking mga kasamang guro, mga magulang at mga mag-aaral, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, 16 ng Hulyo, ay maituturing na isang makabuluhan at di malilimutang araw para sa mga mag-aaral. Gayon din masigit na sa kanilang mga magulang. Dahil sa araw na ito, ating masasaksihan ang pagtatapos sa taong pamparalan 2020 at 2021 sa ating paralang elementarya ng Talaksan. Naging isang malaking hamon po sa ating lahat ang naranasan nating pandemya ngayon. Marami ang naapektuhan, kasama po ang kagawaran ng edukasyon. Ngunit para sa kagawaran, guro at mga magulang ay may masidhing hangarin na mabigyan at maipagpatuloy ang pagbibigay ng karunungan at kaalaman para sa kinabukasan at kapakanan ng mga batang mag-aaral. Hindi naging malaking hadlang ang pandemya sa ating naranasan. Lagi natin bilangin ang maraming positibong dulot nito. Naging mas maganda ang samahan at pagtutulungan ng mga guro at mga magulang na may iisang layunin na maihatid ang kaalaman dapat tamasahin ng mga mag-aaral. Napagtanto rin ng mga magulang ang hirap, pagsisikap, pagtiyatsaga at dedikasyon ng mga guro sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Namayani rin ang bayanihan at malasakit ng bawat isa, pribado man o publiko, at bawat miyembro sa pamayanan. Naging kapakipakinabang sa taong ito, kaya't ang pagtatapos na ito ay maituturing na napagtagampayan. Kaya't hayaan niyo akong pasalamatan kayo sa ngalan ng aming paaralan. Kaisa ng mga kasamahang guro, ang bawat magulang at tagapangalaga. Kayo po ang maituturing na bayani sa makabagong panahon. Binabati ko po kayo sa pagsubok na ito na napagtagumpayan. Saludo po kami sa inyo, sa mga batang nagsisipagtapos. Salamatan nyo ang iyong mga magulang na walang sawang sumusuporta sa inyo. Mag-aral kayong mabuti upang kayo ay maging produktibong mamamayan ng ating bayan. Sa mga nagsipagtapos ngayon, sa elementarya at sa kinder, batch 20,000, 20 hanggang 20,000, 21, congratulations sa inyong lahat. Sa atin pong mapagmahal na ina ng distrito, Ginang Edelmira G. Reyes, sa ating masipag na Pangulong Guro, Ginoong Michael I. Galvez, sa aking mga naging guro, Ginoong Edwin A. Espanueva, Ginang Maridel R. Garcia, Ginang Janet S. Mendoza, Ginang Yolanda Oro Marate, Ginang Alma S. Danganan, Ginang Rodrigo L. Ramos, Ginang Ana Lidy Santiago, Ginang Purificacion M. Cruz, Ginang Cheryl Ann A. Inancilio, Ginang Josephine J. Ramos, Ginang Leonida I. Malyari, Ginang Denise A. Domingo, at Binibining Arlene S. Alimarcan.
sa ama ng ating barangay, iginagalang Ronald ay Talusan, at sa kanyang mga sanggunian, sa mga magulang at sa aking mga kamag-aral, magandang araw. Ako po ay nalulugod dahil nagkaroon po ako ng pagkakataong magsalita sa oras na ito. Hindi po lingid sa ating lahat ang hirap na pinagdaraanan ng bawat mag-aaral makatapos lang ng pag-aaral. Ang mapuyat kakagawa ng projects at mga takdang aralin, ang pagre-review tuwing may quiz at exam ay ilan lamang sa aming napakaraming gawain. Sa kabila ng hirap na aming pinagdaanan, naroon pa rin ang saya. Saya dahil marami kaming natutunan hindi lamang sa akademya, kundi sa napakaraming bagay. Sa paaralan, unti-unting nahubog ang aming kaisipan. Sa paaralan, nagkaroon kami ng maraming kaibigan. Sa paaralan, natuto kaming makisama, magmahal, magbigay, tumulong, maawa, malungkot para sa kapwa. Nakakalungkot na sa isang iglap, dahil sa pandemya na nararanasan natin ngayon, nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa sistema ng aming pag-aaral. Bawal na kaming pumasok sa aming mahal na paaralan. Sa halip na nasa loob kami ng silid-aralan at tinuturuan ng aming guro, nasa loob kami ng aming bahay at napakaraming module ang hinaharap. Pinilit tapusin at pag-aralan. Kahit abala sa trabaho ang aming mga magulang, sila ang nagtiyagang maging guro sa amin at gabay. Napakapalad na mga mag-aaral na ang mga magulang ay may kakayahang turuan ang kanilang mga anak. Kahit mahirap, pinilit namin mag-adjust para sa new normal na pamamaraan ng pag-aaral. Nakakamiss ang dati naming nakasanayan. Nakakamiss ang aking mga kamag-aral at mga kaibigan. Nakakamiss ang aming mga guro na gumagabay sa amin sa araw-araw. Ang taong pampanuroan pa namang ito ang huling taon na magkakasama-sama kami at lalagi sa aming paaralan. Sayang. Sa aking mga kamag-aral, salamat na naging bahagi kayo ng aking buhay mag-aaral dito sa mababang paaralan ng Talaksan. Nalulungkot ako na maghihiwa-hiwalay na tayo ng landas, ngunit dapat pa rin nating ipagpasalamat na mayroon tayong masasayang ala-alang babalik-balikan. Mga ala-alang hindi malilimutan kahit lumipas ang panahon. Mga pinagdaanang maaaring maging daan upang lalo tayong maging matibay at magsikap para sa ating ikauunlad. Paalam, mamimiss ko kayong lahat. Sa kabila ng tagumpay na mag-aaral ay isang guro. Guro na handang magmahal, magtiyaga at mabay sa kanyang mga mag-aaral. Guro na handang umunawa sa pagkakaiba-iba namin. Kung gaano kadami ang kanyang mag-aaral, ganon kadaming ugali ang kanyang pakikisamahan, huhubugin at tuturuan. Iba talaga kayo mga sir, ma'am. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa 7 taong pagkupkup ninyo sa amin. Asahan po ninyo na magbubunga ng maganda ang mga itinuro ninyo sa amin. Gagawin po namin gabay ang mga pangaral ninyo tungo sa marangal na buhay. Hindi magkakaroon ng katuparan ang lahat kung hindi dahil sa pagtitiyaga at pagpupursige ng ating mga magulang na maabot natin ang ating pangarap. Sila ang nagsakripisyo upang maibigay ang ating pangangailangan. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral dahil sa kasalatan ng buhay. Mapara tayo at nariyan ang ating mga magulang, sinasamahan tayo sa paitman o tagumpay. Kaya Nay, Tay, maraming salamat po. Sa inyo ko po ay naalay ang aking karangalan. Isa sa mga pinaka-aasam-asam ng isang mag-aaral ay ang araw ng pagtatapos. Ang bawat kabanata ng pagtatapos ay hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban ng buhay. Nakakalungkot man, paalam, mahal naming paaralan. Hinding-hindi po namin kayo malilimutan. Ang mga turo at aral ninyo ay mananatili sa aming puso at isipan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa pong malaking karangalan ang maatasang ipakilala ang ating panauhing pandangal na tagapagsalita ngayon sa araw ng moving up ng mga mag-aaral sa kindergarten. Siya po ay ipinanganak noong 3 ng Nobyembre taong 1990.
taal na taga-barangay Talaksan, anak ni Ginoong Edwin A. Valiente at Ginang Jessica B. Valiente. Nagtapos ng elementarya sa ating paaralan at sa katunayan, ako po ang kanyang naging guro sa una at ika-6 na baitang. Sa San Rafael National Trade School naman nagtapos ng sekundarya at sa Baliwag University ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Social Management, taong 2011. Dahil sa angking talino at kasipagan sa pag-aaral, patuloy pa rin siyang nag-aaral sa National University sa Manila ng Master of Arts in Education, Major in Educational Management, and currently working as faculty and head of NU Baliwag Community Extension and NSTP Office at Public Relation Officer. Narito po ang ilan sa kanyang mga naging work experience. Nag-OJT po siya sa Universal Studios Singapore, Resort World Sentosa, Singapore, bilang management trainee. Dati siyang casino administrator, slot department sa Royce Casino and Hotel. Naging loan assistant, Consumer Lending Group Home Loans, at BDO Unibank Incorporated. Field Auditor, Concerted Management Office sa Motor Trade Philippines, at naging Coordinator ng Community Extension Office sa NU Manila. Aktibo rin ang ating panauhin sa mga organisasyong kanyang kinabibilangan tulad ng mga sumusunod: Officer in Paris Commission on Youth San Rafael, Bulacan, President ng Samahan ng Mamamayan tungo sa kaunlaran sa San Rafael, Bulacan Youth Sector, President ng Rotaract Club of Caloocan, North Rotary International District 3800, Chartered President Rotaract Club of New Rice, Caloocan North, Rotary International District 3800, and currently in service as the club director. Kasapi rin at naging delegate sa Global Youth Summit ng Global Peace Foundation. Naging Asia Pacific Youth Exchange Delegate at Volunteer Advocate and a Youth Volunteer Facilitator. Tunay na di natin maitatanggi na may 3 M ang ating panauhing tagapagsalita: masipag, matyaga, at matulungin. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi si Ginoong Jeffrey B. Valiente, ang ating panauhing tagapagsalita. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga guro, sa ating punong guro, sa mga panauhin, sa mga magulang at higit sa lahat sa mga batang magsisipagtapos sa araw na ito. Ang edukasyon bilang isa sa napakahalagang sektor sa paghubog at paglinang ng kaalaman ng ating mga kabataan ay dapat pagtuunan at bigyan ng prioridad ng bawat isa sa atin. Hindi lingid sa ating kaalaman na kaugnay rito ang pangyayaring hindi natin inaasahan, itong pandemya ang ating kinakaharap hanggang sa kasalukuyan. Sinubok tayo ng pangyayaring ito, lalo na sa sektor ng edukasyon, nang magsimulang kumalat ito sa iba't ibang parte ng bansa at ng mundo. Ang lahat ay nabahala sa kaligtasan ng bawat isa, lalong-lalo na sa ating mga anak. At gayon din sa ating lahat na humaharap sa pang-araw-araw nating responsibilidad. Nagkaroon ng malaking epekto ang pandemyang ito sa edukasyon. Ang lahat ay nabago at ang mga nakasanayan ay pansamantalang isinantabi hanggang sa bumalik tayo sa normal nating gawain. Dito sa panahon ng pandemya, nasubukan ang tatag at lakas ng ating mga guro at gayon din ang mga magulang kung papaano itatawid ang edukasyon sa nakasanayang gawin ng pagtuturo tungo sa bagong pamamaraan. Nagkaroon tayo ng iba't ibang uri ng paraan ng pagtuturo.
nariyan ang modular at ang virtual or online classes. Saludo po ako sa mga magulang na walang sawang ginagabayan at tinuturuan ang kanilang mga anak sa pagpapaunlad ng kanilang sarili at hindi inaako ang responsibilidad ng kanilang mga anak upang matuto ng kanilang aralin at leksyon. At sa ating mga guro na hindi napapagod at nananatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin, madalas pa nga na ito na ang nagiging buhay nila, na pagsumikapan at siguruhing makapagbibigay at matuturuan nila ng maubuting bagay at matutulungan nila ang mga bata upang magkaroon ng mataas na kalidad ng edukasyon. Lalo na sa panahong ito, sa panahon ng pandemya. At para sa mga magsisipagtapos, hindi ito pagtatapos ng inyong pag-aaral. Ito ay pagsisimula ninyo upang tahakin ang magandang hinaharap. Kaya ngayon pa lang, binabati ko kayo at patuloy ninyong pagsumikapang linangin at pagyamanin ang inyong kaalaman. Ang hamon ko po sa ating mga magulang, huwag po tayong magsawa at mapagod na suportahan ang ating mga anak sa kanilang mga pangarap. Marami po tayong naiisip na alam nating makakatulong sa pagpapaunlad ng ating mga anak. Gawin po natin ito upang matulungan natin sila at mahubog bilang isang mabuting individual. Huwag po nating gawing dahilan ang pandemya upang tanggalan sila ng karapatan para magkaroon ng maganda at mataas na kalidad at matatag na pundasyon ng edukasyon. Bagkus, samantalahin po natin ang pagkakataong ito na mabigyan sila ng tamang paggabay habang nasa loob po sila ng ating mga tahanan. Muli, binabati ko po kayong lahat, ang ating mga guro, ang mga proud na magulang, at higit sa lahat, ang ating mga mag-aaral na magsisipagtapos ngunit papasok sa panibagong yugto ng kanilang pag-aaral. Maraming salamat po at isang pagpalang araw sa ating lahat. Nigiliw naming mga guro at magulang sa inyong marangal na patnubay. Kayo po ang nagpakasakit upang sindihan ang ilaw ng karunungan sa aming buhay. Salamat po sa inyong pagpapagod at pagtitiyaga at nangatuto kami ng katotohanan. Magtatapos kami ngayon at mamamaalam na hindi nalilimutin ang tangkilik at dakilang aral nitong inang paaralan. Sa takbo ng aming palad ay dangal naming ituturing na lumingon sa pinanggalingan. Puring iisipin ang pagtalima sa turo at gintong aral. Aasahan din po ninyo, mahal naming mga guro. Magpapakasakit kami sa adhikain at gawa. Asahan din po ninyo, mga magulang. Nakaugnay ng puso ang kabaitan ay lalagi sa aming kaluluwa at diwa. Bayan, naririto po kaming mga kabataan at taas noong aming alayang dunong. Lakas at kabutihan, una sa kakilang Diyos, sa Pilipinas at sa paaralan. Ng panahon, lahat tayo'y handa ng magtapos. Ang bawat
paalam kay ganda. Paalam na sa'yo aming paaralan. Paalam na guro't ka mag-aral. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, sinta naming paalam. In keeping with the Basic Education Learning Continuity Plan, Talaksan Elementary School ensures that learning continues amid the COVID-19 pandemic. The school continued to operate the following all IATF health and safety protocols. Prior to the opening of the classes in October 2020, the readiness of the school head, and the teacher is very evident. The school and the community supported each other for the unanimous choice of learning modality suited for the learners. The modular distance learning, or MDL, the use of learners' enrollment survey forms greatly helped in choosing the most suitable learning modality. Communication was one of the most important aspects of LCP, plays a great role at this time of pandemic in the modular distance learning. The social media, internet connection, and modern gadgets are of use for the communication. The school, the learners, parents, and the community was able to adapt to the current situation, the new normal education. Talaksan Elementary School and its community embraced the new normal education following the quarantine measures of the IATF. All health and safety protocols were followed as to implement school procedures come opening of classes. It has an account for the limitation that safety first is strictly followed. Through the assistance of the local community, the provision of these safety gears became possible. Mr. Angelito Saico, San Juan de Dios, Pastoral Council, and other stakeholders donated boxes of face masks, face shields, and gallons of alcohol. Thermal scanner, disinfectant, and face masks are provided upon entering the school premises. Health and safety signages were found in the entrance of the school, such as social distancing, the use of face masks, face shields, and the use of alcohol as disinfectant. Ahead of time, the school planned all procedures for the distribution and retrieval of the self-learning modules for the learners. The school stakeholder joined hand in hand to make this happen. Through the MOE fund, the school provided CC box or bags for all the learners. The Honorable Vice Mayor of San Rafael, Edison Veneracion, donated bags of bond paper as aid of printing of modules for the learners of Talaksan Elementary School. More schools stakeholders donated the same school supplies to provide the basic needs of the learner. The untiring support from everyone who involved themselves in the new normal showcased the spirit of bayanihan between the school and the community. The community, such the barangay, local officials, and mother leaders help in reaching out for the pupils who have problems in getting their modules in school. On the other hand, the school made sure that one of the ratio of learning materials will be provided for the learners. Mitigating solutions were made to keep up with the problems regarding the distribution and retrieval of modules, especially when the whole province of Bulacan was once again placed under the enhanced and modified community quarantine. Parents, as para-teachers, were briefed in their situation. Online communication and conducting online classes were conducted by the teachers
to continue learning even when delivery of module was not possible. Online sending of subcopies of modules became also a solution for those with internet connection, provided that parents sign a confidentiality letter of agreement. Teachers' flexibility and resourcefulness became very evident in this situation. Teachers also made activity sheet for the learners and were sent via online. Dropboxes of learning activity sheets were also at the gate for the Dropbox and pick for those who have no access to internet connection. Sending a video lesson for the asynchronous learning was also conducted. DepEd online platforms such as DepEd Commons, eTulay, and DepEd TV also made a big part to bridge the gap in learning through about the health crisis. With this in mind, amidst an adversity, learning does not stop because continuous learning is the heart and soul of every school at this time of pandemic. A clear, transparent, inclusive, and responsive accountability and continuous improvement system is placed, collaborative effort by school and community stakeholders. An improvement school facilities were developed to provide safety, accessibility, and conveniently responsive to the needs of the learners. Installation of the roof of different rooms, offices, additional 3D washing area, repair and painting of the school, provision of the school name and directory, and different signage were successfully made. Installation of the exterior roof, ceiling, and joists of principal's office and grade 6 buildings, repair, school canteen, and the improvement of school clinic were made possible. The enrollment for the school is up to 11% from 33 or rather 333 of last year. Enrollment became 360 of this school year. This showed amidst the pandemic, many school children still wanted to learn and continue schooling despite the hurdles of unavoidable circumstances. Ang taus-pusong pagbati ang aking pinaabot sa lahat ng mga nagsisipagtapos sa kindergarten at baitang ani. Ang pamunuan po ng PTA ng Talaksan Elementary School ay lubos na nagagalak dahil ngayong araw na ito ay nasimula na ang unang yugto ng inyong kinabukasan, kung saan sa paaralang ito ay inyong natutuhan ang mga kaalaman na inyong magagamit sa susunod na yugto ng inyong pag-aaral upang maging responsableng miyembro ng inyong pamilya at ng inyong lipunan. Hindi natatapos ngayong araw na ito ang inyong mga natutuhan na karunungan at kaalaman. Dapat nyo itong paunlarin at pagyamanin sa susunod pang antas ng inyong pag-aaral. Huwag ninyong kalilimutang pasalamatan higit ang inyong mga magulang na nagsakripisyo sa bawat modules na kinukuha at ibinabalik sa paaralan. Sa dagdag na pagtuturo ng mga aralin, sa bawat load ng internet kapag may online kamustahan, at sa gadget na inyong ginagamit. Pasalamatan nyo rin ang inyong mga guro at mga namumuno sa DepEd na walang takot na pumapasok sa paaralan at ginagampanan ng buong husay ang kanilang tungkulin kahit may pandemya. Upang maipagpatuloy nyo lang ang inyong mga pag-aaral, gumagabay sa inyo, mapa-text, Messenger, Google Meet o ano pa mang platform yan. Higit sa lahat, pasalamatan din natin ang ating Panginoon na walang sawang sumusubaybay sa laban ng buhay sa araw-araw na hindi niya tayo pinabayaan at ng buo nating pamilya. Ang tema ngayon na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Nakalulungkot man na tayo ngayon ay walang formal na edukasyon o face-to-face. Ngunit, hindi ito naging hadlang upang may pagpatuloy nyo na ang inyong pag-aaral. Nais ng pamahalaan na sa kabila ng pandemya
ay patuloy pa rin bubuti ang kalidad ng ating edukasyon. Umasa po kayo na ang pamunuan ng PTA ay patuloy na susuporta sa mga programa ng paaralan kahit may pandemya upang patuloy na maiangat ang kalidad ng edukasyon. Naway ang binhinang kaalaman at kasanayan na itinanim sa inyo ay inyong palaguin, payabungin, magbubunga at magdudulot ng kabutihan sa inyong sarili at sa inyong kapwa. Marami pong salamat at pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon.